as a tree when monsters dwell on top. They kill dogs. They take away babies. Huwag ka maingay. Hindi ba sinabi mo? Ngayon kumuha sa alaga ko, dito umakyat? Sige, pumasok ka sa loob ng aking utak po. Sige, bilisan mo pa hanggang sa mataba kasi ang kupad-kupad mo takbo para di ka maabuta, kinikilabuta, di natatakutan mo kapag nahuli ka pati kang bata ka na para panakunan sa sinapupunan. Isa, dalawa, tatlo, kilala bilang mga siraulo, halata ang inakala na iba na di makapangyarihan ng mga ginayuma. Waksa ka mga talukas na mga masa, sana alam mga talaka, wala alam madala-tala tataka, magkataka ng pababala hanggang sa hanggang na nawala hanggan. Puro mga ingiterong nabagot, o mga feelingerong nayamot. Paano nyo ko hihilahin sa balong malalim eh, hindi nyo nga ako maabot. Ratatatatarat, o di ba nakakatakot? Pag hindi nyo matatakasan ang boses na kabataan kapag sure hit ang mga pasabog. Sino ba yan? Sino ba yan? At sino ba yan? Na naman ang buong sambayanan. Kahit kang kumakabago, makatao at makatarungan, ito na si Abra at pananan. Di makatangkara pero nakaya na umakit sa pedestal at gumawa na himala. Pinatama ka tamatinig, nakakaiba talaga mag-isip. Espilet ang dami pero mga tumitingala. Sige, pumasok ka sa loob ng aking utak. Pwede mo itong ihalin tulad sa isang higanteng pintuang di mo maitulak. Di na mo itsura, di mo masikmura. Parang ginawa mong inumin ng suka. Huwag kang umasa na mangyari, magkatsansa ka sa'kin kasi distansya natin bituin at lupa. Libo-libo sinagupa, binao para masura. Binipicturan ko muna bago inibig sa lupa. Previtibong lirisip mo, pipiliti ko, pihiti ko, tingin mo, kiliti mo. Imposible ko makuha, Pilipinusin ng titiraturang hinaluan ng mga bara na parang hiruglipi ko masulat. Mga titik na inipon at sinukat ay nagiging ibo-ibo pag hindi ko na isuka. Pag ako nagalit, papaupoy kita sa dala ko na karit. Tapos ikaw mataya, bumaba mo lang sa langit. Alam mo ba kung bakit? Para sindihan ka ng buhay hanggang sa balaptos ang balat at mahal mo mga anit. Pag parang kambing na yung amoy, papatay din ko yung apoy, pala ko lang gamit. Sige, pumasok ka pa sa loob ng aking utak. Hinulman ang usok, kuya, Kiko at ni Tupac. Susubok ang tungo natin at sukatin sa talampakan. Lupang makita nila lapas pwede ang taas. Maaari makapasok, kasukal na pagpitong ay nagsarado. Sigurado di na pwede lumabas. Sige, pumasok ka sa loob ng aking utak. Para kang umakyat na manahaw at naligaw sa gitna ng gubat. Di mo maintindihan, parang dikit-dikit na sulat ng doktor. Mga kabit-kabit na letra parang tren, pinatatakbo pa rin. Kahit akala ng iba'y kinakalawang ang motor. Hawak ko'y tinidor na mula kay Poseidon at Shiva. Pag tinamaan ng lintik, sigurado may baho. Matataas na along, kaya lumamo ng isla. Salamat, ginising mo ang pinakamatangkad sa limang daliri ko. Uso ata ang utak at puso mabato. Panahon kayo litigo. Basta mo ang sugat sa likod ng larawan ng mga mutong di na nagparamdam. Dati binabahay ng pula, ngayon na may binabawi na ng mga itim na langgam. Naramdaman ang nagbabagang lupa mula sa palad ng shaman. Nagpatangay sa hangin hanggang sa mapagpad sa patag na dapat nakarapagdaan ko mga aso kumahoy. Yung iba nagtabas na palapit ko sa rol. Sinubukan nilang bukayin na lalim, ngunit natagpuan lang nila ay ang kanilang sariling ataol. Tanggalin nyo na muna ang mga muta sa mata na nakabara. Hala, sige maghilamos na makita nyo mga patay na isla lang siya. Sister, I am sick. Call the doctor very quick. Doctor, shall I die? Yes, my darling. You shall die. Depende na lang yan sa pakinabang. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot. Diyos ko po, pinagmukha na tayong unghang. Ang dami na mabanin lang. Depende na lang yan sa pakinabang. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot. Diyos ko po, pinagmukha na tayong unghang. Isang pangangamusta sa mga anak na di malaman ang hulma ng kanilang hinaharap. Lakas pumorma, animoy nakakaakit na talulot sa sitwasyon nilang daig pabahay ng bubuyog. Kabataang di dumana sa kalsada magtinda, lakas loob na manira ng hanap buhay ng iba. Sa'yo ako nakaharap, huwag kang umastambingi. Perang gamit pang bisyo, sa nanay pa hinihingi. Pinag-aral na magulang, bang gugulang ang inaral. Maaliwalas na pagbumukas, kwating ang asal. Edukadong naturingan, may maayos na balabal. Pag-asa ng bayan ng pangunahin sa sagabal. Misyon mo mag-alakon, si ba't naging konsimisyon? Sa pag-usad ng bansang may mataas na ambisyon. Palagay ko nga, totoo lahat ng binibiro. Kaya bayan iwan kasi tamad ang Pilipino. Ang dami na mabanin lang. Depende na lang yan sa pakin.
Kamusta din ang mga taong may hangarin na malinis? Hindi halatang madumi kasi panay ang bihis. Kapag sa atin humarap, laging bago ang balak. Tinatago ang burdang sa atin ay nakangarap. Alagad daw ng batas pero parang may supply. Sa kamay nilalagay kaya merong namamatay. Ibang klase magsasaka sila kung di nyo napansin. Umaani ng sagana kasi sa atin nagtanim. Bagong bayani kuno nagtataguyod daw ng tama. Pag aking isiniwalat ako'y sasalo ng bala. Tapos sasabihin sa'kin di lahat ganyan ganon. Kung totoo bakit di ko man lang naranasan yun? Di naman purong banal pero kung tatanungin nyo ko, Diyos ba ang susunod sa aral na gawa na tao? Pag mayaman negosyante tawag, pag mahirap tulak benta mo palasyo mo para may pambili kang utak. Kami na mapanin lang, depende na lang yan sa pakinap. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot, gusto ko, pinagmukha na tayong unghang. Kami na mapanin lang, depende na lang yan sa pakinap. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot, gusto ko, pinagmukha na tayong unghang. Isang sikat na flip-top rapper ang inaresto sa bypass operation sa Makati City. Siya si Marlon Peroramas o mas kilala bilang si Looney. Members of Makati's Drug Enforcement Unit have arrested the rapper Looney. Nakuha na sila ng ilang pakete ng droga. Miyerkules ng nakalang linggo nang maaresto si Looney at 4 na iba pa matapos makumpiskahan ng kush or high-grade marijuana. Bagamat makulay ang mga babalat, alam mong mahusay ang pagkakalahad. Mga tunay na ganap, isinulat ng parap. Kaya wag ka nang magulat kung magtutugma lahat. Sapagkat ito'y galing sa memorya, isang napaka-importante na istorya. Ito ang aking personal na testimonya, pangontra sa mga ignorante na teorya. Ito ay tunay na buhay, wala akong dahilan para magsinungaling at mga detalye palitan. Ito ang kwento kung paano kami tinaniman ng marijuana ng mga parak na mukhang Taliban. Bandang alas 8 ng gabi sa Pilipinas, sa isang gusali doon sa may Ortigas. 8 oras bago ang rehas ay mahimas. Kasama ko si Ron Henley na Stick Figures. May interview kami sa radyo nung gabi na yun tungkol sa marijuana at sa legalisasyon. Pagkatapos namin umalis agad sa istasyon dahil meron pa akong pupuntahang isang okasyon dun sa poblasyon, birthday daw ni Sean. Yun lang ang alam ko na detalye pa noon. Medyo masama ang panahon, umaambon kaya tinext ko na si Utol, pumunta ka na ngayon. Humiwalay na si Ron, sumakay ng taxi dahil bukas may recording pa kami ni Clamsy. Utol kong si Idol, sinundo ako sa lobby gamit ang aking Subaru na tunog Ferrari. Saan tayo pupunta? Private daw na party. Yung reception ay isang hotel dun sa Makati. Bata na may cancer, kumontak kanyang mami. Idol ako ng anak at rap ang kanyang hobby. Pangalan daw ay Sean, walang pake sa money kasi handang magbayad kahit magkano si daddy. Lumambot ang aking puso nung una ko narinig. Naawa ako kay Sean, mga luha ng ilid. Nung nalaman kong lagay na daw ng bata tagilid. Di nyo kailangan magbayad, pupunta ko sa event. Rekta sa Makati kahit traffic ay kainit. Kasama ko si Rude at si Ivan, ang sikip. At si Kuya Albert, yung driver kong mabait. At saka si Idol, aking manager at kapatid na merong thalassemia, isang kakaibang sakit. Kailangan niyan lagi salinan ng dugo na pantawid. At dahil malapit lang sa hotel yung Makati Med, sumabay na lang siya sa amin para mas makatipid. Sabay ka na, pang isang kotse na lang. Yung katabi ko sa backseat, si Rude Boy at si Ivan. Documentation, security at hype man. Balay siksikan kami sa aking chikot. Wag malikot! Tatlo kaming mga lalaki sa likod. Pagdating sa Makati, sakto lang yung timing. Nag-text na rin yung mami at nagsabing nag-start na daw yung party, sa basement daw yung parking. Salamat sa pagpunta, pasok lang kayo darling. Pagbaba ng kotse, hinanap ko yung main floor. May nagpalitrato sa tabi ng elevator. Idol pwede favor, baka pwede magpa-picture kasi idol na idol ka talaga ng anak ko na grade 4. Nag-selfie kaming dalawa sa kanyang razor, tapos tinutok sa akin yung baril ni Terminator. Pero bilang narrator, lagyan natin ng flavor para di masyadong halata yung trauma ko na major. What the fuck? Nakakagulantang, sang katutak ng ninja cup sa amin ng tumambang. Parang Wu-Tang Clan, lampas 10 lumabas sa van. Pasensya na idol, napag-utusan lang. Humakbang paatras at wala nang nagawa. Tinutukan ng bereta sa mukha, pinadapa, pinusasan, pilit pinapatingin sa baba. Mga bulsa namin isa-isa nilang kinapa. Akala ko kidnap for ransom ang sadya, o kaya baka prank lang to na malala lang hiya.
Dapa! Kamay sa likod, hindi sa baba. Dapa sabi! Nakadapa kami habang napapanood ang aking utol na kasalukuyang nakabukod. May tinabi silang kahon, malakas kanyang kutob na meron tong mga lamang kontrabando sa loob. Tsaka na lang silang nagpakilalang mga parak nung isa na sa mga kasama nila na sapak. Walang uniforme at nakamaskara lang lahat. Walang Mirandang binasa, basta-basta lang agad. May sikat na hotel at ang nakakapagtakay. Maraming CCTV, lahat nakapatay. Wala man lang bodycam na nakalagay. Kahit kuha man lang ng cellphone gamit kamay. Sabi daw ng pulisya, sakin daw nakumpiska. Pero di makumpirma kasi walang kahit ni isang saksi na pumirma. Walang video ng palitan magmula nung umpisa. Kung under surveillance pala, dapat may footage ka. Diba? Kung under surveillance pala, dapat may footage na. Kung normal na tao, nagpa-viral pag nahuli siya, paano na lang kaya kung si Looney pa? Nung nasagot ko yung pideya at aking kinundi na, mga ulo nila biglang nagkaroon ng bumbilya. Para ma-promote sa pwesto, ako ang pinuntirya ng mga ninja cops na gustong magbida-bida. Diba? Bigla silang nakaisip ng ideya kasi napanood nila yung live ko sa pideya. Nung binan nila yung kantang Amats dahil sa tema, pero Maria Hiwaga ni Sasa, walang problema. Aba punyeta, talamak na ang taniman. Bypass daw kaso bakit parang madalian? Diba dapat pinaghahandaan yan at kalimitan? Minaman ng malayuan malapitan. May mga kamera na nakatago sa pagitan, kaya medyo weirdo kasi walang video ng palitan. Akala ko ba bypass to na malakihan? Nakakapagtaka lang kaibigan. Gusto mong maintindihan at mabatid? Gamitin mo lang ang sentido kumon kapatid. Para sa 100,000 magpapakaastig, kayang-kaya ko yung kitain ng triple 1 gig. At kung pusher man ako ng sinasabi nilang weed, bakit naman ako pa mismo maghahatid? Ni hindi nga ako lumalabas ng bahay tsaka bi. Hira mo makita sa kalsada tumawid. At bakit ako magbebenta sa di ko kakilala? Kung sa eksena ko ay maraming nagmamariwana, bakit ko papahirapan ang sarili ko habang sinusugal ang karerang matagal kong pinagsikapan? Bakit isasama ko pa yung kapatid kong may karamdaman at cameraman para mag-vlog ng kaganapan? Walang saysay na mga paratang pawang haka-haka lamang para pangalan ko ay urakan. Alam ko meron akong mga paanan na natapakan, ngunit di ko yun sinasadya. Ako ay tao lamang, pinaglaban lang ang paglikha ng merong kalayaan. At kung yun ay masama, yun lang ang aking kasalanan. Authorities seized 15 packs of high-grade marijuana from Peromas. The rapper is denying the allegations against him. He says he may have been framed. I think you shall never see a poem as lovely as a tree when monsters dwell on top. They kill dogs. They take away babies. Huwag kang maingay. Hindi ba sinabi mo sa akin? Ngayon kumuha sa alaga ko, dito umakyat? Sige, pumasok ka sa loob ng aking utak po. Sige, bilisan mo pa hanggang sa mataba, kasi ang kupad-kupad mo takbo para di ka maabuta, kinikilabuta, kinatatakutan. Kapag nahuli ka, pati kang bata ka na para panakunan sa sinapupunan. Isa, dalawa, tatlo, kilala bilang mga siraulo. Halata ang inakala na iba na di makapangyarihan ng mga ginayuma. Waksa ka mga taluka sa mga masa, sana alam mga talaka, wala alam, madala-tala, tataka, magkataka ng pababala hanggang sa hanggang na nawala ang gat. Puro mga ingiterong nabagot, o mga feelingerong nayamot. Paano nyo ko hihilahin sa balong malalim, eh hindi nyo nga ako maabot. Ratatatatara, o di ba nakakatakot? Pagkat di nyo matatakasan ang boses na kabataan kapag sure hit ang mga pasabog. Sino ba yan? At sino ba yan? Na naman ang buong sambayanan. Kahit kang kumakabago, makatao at makatarungan, ito na si Abrat ang pananan. Di makatangkara pero nakaya na umakit sa pedestal at gumawa na himala. Pinatama ka tama, tinig nakakaiba talaga mag-isip. Espilet ang dami pero mga tumitingala. Sige,
Sige, pumasok ka sa loob ng aking utak. Pwede mo itong ihalin tulad sa isang higanteng pintuang di mo maitulak. Di na mo itsura, di mo masikmura. Parang ginawa mong inumin ng suka. Huwag kang umasa na mangyari, magkatsansa ka sa'kin. Kasi distansya natin bituin at lupa. Libo-libo sinagupa, binao parang basura. Pinipicturan ko muna bago inibig sa lupa. Primitibo lyrics mo, pipiliti ko, pihiti ko, tingin mo, kiliti mo. Imposible ko makuha, Pilipino sining at literaturang hinaluan ng mga bara na parang hiruglipi ko masulat. Mga titik na inipon at sinukat ay nagiging ibo-ibo pag hindi ko naisuka. Pag ako nagalit, papaupoy kita sa dala ko na karet. Tapos ikaw mataya bumaba mula sa langit. Alam mo ba kung bakit? Para sindihan ka ng buhay hanggang sa balaptos ang balat at bakal bumanganit. Pag parang kambing na yung amoy, papatay din ko yung apoy. Pala ko lang gamit. Sige, pumasok ka ba sa loob ng aking utak? Hinulma ng usok, puyat, kuya, kiko at nituka. Susubok at bungo natin at sukatin sa talampakan. Lupang makita nila lapas pwede ang taas. Maaari makapasok, kasukal na pagpitukin ng sarado. Sigurado di na pwede lumabas. Sige, pumasok ka sa loob ng aking utak. Para kang umakyat na manahaw at naligaw sa gitna ng gubat. Di mo maintindihan, parang dikit-dikit na sulat ng doktor. Mga kabit-kabit na letra parang tren, pinatatakbo pa rin. Kahit akala ng iba'y kinakalawang ang motor. Hawak ko'y tinidor na mula kay Poseidon na Shiva. Pag tinamaan ng lintik, sigurado may baho. Matataas na along, kaya lumamo ng isla. Salamat ginising mo ang pinakamatangkad sa limang daliri ko. Uso ata ang utak at puso mabato. Panahon pa yung litig ko. Basta mo ang sugat sa likod ng larawan ng mga mutong di na nagparamdam. Dati binabahay ng pula, ngayon na may binabawi na ng mga itim na langgam. Naramdaman ang nagbabagang lupa mula sa balag ng shaman. Nagpatangay sa hangin hanggang sa mapagpad sa patag na dapat nakarapagdaan ko mga aso kumahol. Yung iba naglabas na palapit ko sa rol. Sinubukan nilang hukayin ang lalim, ngunit natagpuan lang nila ay ang kanilang sariling atool. Tanggalin nyo na muna ang mga muta sa mata na nakabara. Hala, sige maghilamos na makita nyo mga patay na istalang siya. Sister, I am sick. Call the doctor very quick. Doctor, doctor, shall I die? Yes, my darling. You shall die. Depende na lang yan sa pakinabang. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot. Diyos ko po, pinagmukha na tayong unghang. Ang dami na mapanin lang. Depende na lang yan sa pakinabang. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot. Diyos ko po, pinagmukha na tayong unghang. Isang pangangamusta sa mga anak na di malaman ang hulma ng kanilang hinaharap. Lakas pumorma, animoy nakakakakit na talulot sa sitwasyon nilang daig pabahay ng bubuyog. Kabataang di dumana sa kalsada magtinda, lakas loob na manira ng hanap buhay ng iba. Sa'yo ako nakaharap, huwag kang umastang bingi. Perang gamit pang bisyo, sa nanay pa hinihingi. Pinag-aral na magulang, panggugulang ang inaral. Maaliwalas na pagbumukas, kwating ang asal. Edukadong naturingan, may maayos na balabal. Pag-asa ng bayan ng pangunahin sa sagabal. Misyon mo mag-alakon, sibat naging konsimisyon. Sa pag-usad ng bansang may mataas na ambisyon. Palagay ko nga, totoo lahat ng binibiro. Kaya bayaniwan kasi tamad ang Pilipino. Ang dami na mapanin lang. Depende na lang yan sa pakinabang. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot. Diyos ko po, pinagmukha na tayong unghang. Ang dami na mapanin lang. Depende na lang yan sa pakinabang. Mga sabik mata mo, mga gustong umabot. Diyos ko po, pinagmukha na tayong unghang. Kamusta din ang mga taong may hangarin na malinis? Hindi halatang madumi kasi panay ang bihis. Kapag sa atin humarap, laging bago ang balat. Tinatago ang burdang sa atin ay nakangarap. Alagad daw ng batas pero parang may supply. Sa kamay nilalagay kaya merong namamatay. Ibang klase magsasaka sila kung di nyo napansin. Umaani ng sagana kasi sa atin nagtanim. Bagong bayani kuno, nagtataguyod daw ng tama. Pag aking isiniwalat, ako'y sasalo ng bala. Tapos sasabihin sa'kin di lahat ganyan, ganon kung totoo. Bakit di ko man lang naranasan yun? Di naman purong banal pero kung tatanungin nyo ko, Diyos ba ang susunod sa aral na gawa na tao? Pag mayaman negosyante tawag, pag mahirap tulak benta mo palasyo mo para may pambili kang utak.